Nakakainit ka ng ulo. Sa tingin mo, bakit kami pumayag na makasal ka sa kanya? Pumayag kami agad kasi mayaman siya. Tapos gaganyan-ganyan ka sa amin ng mama mo. Nakaiga ka ngayon sa pera dahil sa amin, tandaan mo yan. Galit na galit ang papa niya habang nakatingin sa kanya. Di naman kasi obligasyon ng asawa na pagbayaran niya siya sa mga utang ninyo pa. Rason niya. Tama naman siya. Hindi obligasyon ni Alari. Hinila ng mama niya ang buhok niya. Huwag mong masagot-sagot din ng ganyan ng ama mo, Denise. Wala kang galang. Tama na yan, Pilar. May sinabi ang papa niya sa mama niya na hindi niya narinig. Natauhan ang mukha ng mama niya at binitawan ang buhok niya. Ilang buwan tayong di nagkita, pero parang baliwala lamang sa inyo. Muli, naglandas ang luha niya sa pisngi. Hindi lang naman si ate kailang anak ninyo eh. Anak ninyo rin ako. Saglit na natigilan pa ang mga ito. Umaasa siyang matatauhan ng mga magulang niya pero tila baliwala lamang yon sa mga ito. Umalis ka na, Denise. Umuwi ka na sa asawa mo, sabi ng papa niya bago tumalikod. Narinig mo ang sinabi ng papa mo, Denise? Umuwi ka na sa asawa mo. Sinamaan pa siya ng tingin ng mama niya bago sumunod sa papa niya. Nagyuko siya ng ulo at tahimik na umiyak. Sobrang sama ng loob niya. Kahit alam niya na hindi siya na-miss ng mga ito, hindi naman ganitong inaasahan niya na mangyayari sa pag-uwi niya. Umaasa siya na kahit konti makikitaan niya ito ng pagmamahal sa kanya, lalo na't di siya nakita ng mga ito ng matagal. Pero wala pa rin talaga. Katulad ng bata pa siya. Kahit katiting na pagmamahal, wala. Mabilis kinuha niya ang bag at sinuot ang sandals niya. Paglabas ng pinto, nasalubong niya ang atikal niya nakakarating lang, sakay ng bagong kotse, na ngayon lang niya nakita. Marami din tong dalang paper bag na ang mga tatak iba't ibang designer items. Tulad na magkulang nila, marami rin tong suot na alahas. Halos matabunan na rin ng makapal na kalorete ang mukha nito. Sa bagay, ano bang bago? Anong ginagawa mo dito? Di niya sinagot ang ate Kyle niya. Di rin niya magawa na tignan ang mukha nito. Siguradong aasa rin lang siya nito pag nakitang luha sa mukha niya. Hoy Denise, kinakausap kita. Gusto pa sana siya habulin ng ate Kyle niya pero di nito magawa dahil sa marami itong dala at hindi gustong ilapag ang mga iyon. Pwisit ka, Denise. Huwag ka nang babalik dito. Iyak siya ng iyak habang naglalakad. Wala siyang pakialam kahit napagtingin pa siya ng mga tao na nakakasalubong niya. Tama ng pag-iyak, Denise. Dapat sanay ka na. Hindi na magbabago pang magulang mo. Ganyan na talaga sila. Tama. Hindi na nga ang mga ito magbabago. Pinahid niya ang luha. Kahit naman siguro ganito ang mga ito'y mahal pa rin siya ng mga magulang niya. Wala naman kasing magulang na hindi mahal ang anak. Inayos niya ang sarili bago sumakay ng taxi, papunta sa opisina ng asawa niya. Pagkababa niya ng taxi, tingnan niya ang sarili sa maliit na salamin na dala niya palagi. Hindi dapat mahalata nito na galing siya sa pag-iyak. Dapat maganda pa rin siya sa panin nito. Pilit siyang umiti para itagong lungkot sa kanyang mukha. Nakaramdam siya ng konsensya para sa asawa niya. Nakakonsensya dahil sa sinabi ng magulang niya. Kilala niya ang mga magulang niya. Sigurado siya na gagamitin siya ng mga ito para makahingi ng pera sa asawa niya. Gagamitin ng magulang niya ang asawa niya. Bumuntong hininga siya. Hindi siya papayag na mangyari yon. Hindi siya papayag na pati ang asawa niya ay maggamit ng mga ito para sa sarili nilang kapakanan. Bumuga siya ng hangin bago pumasok sa malaking gusali na nasa harapan. Nginitian niya si Marie nang makita niya. Ganon din ang ginawa ng babae sa kanya. Lahat ng madaan niya ay nagsiyoko na para bang isa siyang reyna. Reyna ni Colton. Pagkalabas niya ng elevator, bumuga muna siya ng hangin. Nasalubong niya si Sandro nang malapit na siya sa opisina ni Colton. Tumango lamang sa kanya ang kaibigan ng asawa niya. Sanay na siya sa mga ito. Hindi pa lang ite pero naniniwala naman siya na hindi masamang tao mga ito. Sadyang ganoon lamang sila. Maliban kay Liam na palagi nakangiti. Nagpaskil siya ng ngiti sa labi bago pumasok sa opisina ni Colton. Nakakunot ang noon nito habang nakatingin sa hawak ng mga papeles. Tuluyan ang gumuhit ang ngiti sa labi niya habang nakatingin dito. Kahit kunot ang noon nito ay napakagwapo pa rin ito. Nakasandal ito sa swivel chair habang hawak ng isang kamay ang papeles na binabasa. Nakatupi hanggang sikong suot itong kulay puti na long sleeves. Seryoso ang kulay berde nitong mata habang nakatuon sa papeles. Nakakawala ng sakit sa dibdib na makita ang asawa niya. Hindi niya alam na pwede palang igamot sa sakit ng dibdib ang asawa niya. Mula pa lang ngayon, di niya na kailangan na mabahala dahil si Colton ang gagamot sa kanya sa oras na may dinadamdam siya. Si Colton na maging gamot niya sa lahat ng sakit niya mula ngayon. Nag-angat ng tingin si Colton.
Automatikong nawala ang pagkakakunot ng noon nito nang makita siya. Hi! Bahagya niyang itinaas ang kamay para batiin ito. Gumiti si Colton at tumayo para lapitan siya. Agad na yumakap siya sa bewang ng asawa niya na makalapit to sa kanya. Isinubsob niya ang mukha sa dibdib nito. Gumaan ang pakiramdam niya. Lahat ng sakit tuluyang nawala. Binaon pang lalo niyang mukha sa dibdib ng asawa. Gamot ka ba, Colton? Malambing na tanong niya. Nope. Mahina siyang natawa dahil sa seryosong sagot nito. Sabihin mo, bakit? Bakit? Pumikit siya at inamoy-amoy ang dibdib nito. Ang bango! Kaya mo kasing alisin lahat ng sakit ko eh. Mahinang bulong niya. Inawakan siya nito sa balikat at iniliyo sa katawan nito. Tumingin to ng seryoso sa mukha niya. Hindi ito nagsalita at muli siyang niyakap. Gusto mo mag-shopping? Sasamahan kita. Agad na umiling siya. Palagi ito nagtatanong sa kanya ng ganito na palagi niyang tinatanggihan. Lalo lang siyang tatanggi sa mga bagay na gustong ibigay nito sa kanya, lalo na ngayon. Dahil sa mga sinabi ng magulang niya. Hindi niya gusto na magmukhang pera. Tama na yung mga magulang lamang niya ang ganon. Ayoko. Napangiti siya na maramdaman ang paghalik nito sa ulo niya. Gusto lang kita makasama ngayon. Sapat na sa akin yun. Madamdaming wika niya. Umigpit ang yakap sa kanya nito. As you wish, Denise. Nakakaasar naman talaga, oh. Halos hindi na may pinta ang mukha ni Nika habang nakatingin sa rubber na suot. Nakaapa kasi ito ng tae ng aso. At halos sumakit ng tiyan nila ni Lucy kakatawa. Hindi ka kasi tumitingin sa dinaraanan mo eh. Tumatawa pa rin sabi niya. Kakaisip mo yan kay Miguel. Pangaasar naman ni Lucy. Mas lalo lang nadagdagan ang pagkainis sa mukha ni Nika. Sinong Miguel? Hindi ko nga kilala yon. Nagkatinginan sila ni Lucy at saka maling tumawa. Denise! Natigil siya sa pagtawa. Nalukot ang mukha niya na makita si Aaron. Ano na naman kaya ang kailangan nito? Hindi ba ito makaintindi na hindi niya nga gustong makausap to? Tumayo si Nika. Una na kami, Denise. Halata ang pagkadisgusto sa mukha nito na makita si Aaron. Ganoon din si Lucy. Tumango siya sa dalawang kaibigan. Gusto sana niya sumama sa dalawa, pero mukhang di naman siya titigilan ng lalaking nasa harapan. Denise, we have to talk. Umupo sa harap niya si Aaron. Akmang hahawakan itong kamay niya pero agad na iniwas niya ang kamay. Dumaan ang sakit sa mata nito. Aaron, kung magsusorry ka dahil sa ginawa mo, save it. Because I don't want to hear it. May diin sa boses na sabi niya. Tumayo siya at akmang iiwan na to nang pigilan siya nito sa braso. You've changed a lot, Denise. Hinila niya ang braso rito pero humigpit ang hawak ito sa kanya. Bitiwan mo nga ako. Mahina niyang sabi dahil ayaw niyang makilikha ng gulo. Mahal mo na ba siya? Natigilan siya sa tanong ni Aaron. Alam niya na si Colton ang tinutukoy nito. Ano bang pakialam mo? Inis pang hinila niya ang kamay pero lalong humigpit ang hawak ito sa kanya kaya napangiwi na siya. Answer me, Denise. Mahal mo na ba si kuya? Oo, mahal ko na siya. Masaya ka na? Ano pa ba ang gusto mong itanong? Baka meron pa. Nakaramdam siya ng takot. Aaron, bitahon mo nga ako. Inila siya nito palabas ng coffee shop. Isinakay siya sa kotse nito. Ano bang problema? Inis na tumingin siya rito habang hawak ang braso na masakit. Tigilan mo na ako, pwede ba? Mahal mo na agad si kuya. Ganon lang kadali? Ano naman? Asawa ko si Colton. Ako dapat ang pakakasalan mo, Denise, at hindi siya. Singhal nito sa kanya. Mabuti nga hindi naman natuloy dahil niloloko mo na pala ako nung tayo pa lang. Natigilan ang mukha ni Aaron sa sinabi niya. Yung sa amin ni Irish, pagkakamali lamang yon. Tumagal ng taon, tapos sasabihin mo pagkakamali? Ibang klase din palang lalaking to. Huwag kang umasta na wala ka nagawang kasalanan, Aaron. Bubuksan na sana niya ang pinto ng kotse nito na magsalita ito. Sa tingin mo ba, mahal ka talaga ni kuya? Nilingon niya ito. Baka sa pagkaseryoso sa mukha ni Aaron. Nung una handa akong palayain ka pero hindi na ngayon. Pwede ba, Aaron, tumigil ka na? Hindi niya na nagugustuhan ng mga sinasabi nito. Nakakairita. Pwede tayo magsimula ulit. Makipaghiwalay ka sa kanya. Magpapakalayo tayong dalawa, Denise. Ang sabi ko, tumigil ka na. Kahit anong gawin mo at sabihin mo, hindi ko iiwan ang asawa ko. Tapos na tayo, Aaron, at tanggapin mo na lamang yon. Namumula ang mata nitong tumitingin sa kanya. Kita niya ang sakit na dumaan sa mukha nito. Akin ka lang, Denise. Narealize ko na hindi ko pala kayang mabala ka sa akin.
Papatunayan ko sa'yo na ako talagang nagmamahal sa'yo. Nang totoo. Nakaramdam siya ng kakaibang kilabot na nag-iba ang tingin nito. Please, sana ito na ang huli nating pagkikita. Tigilan mo na ako. Sabi niya bago lumabas ng kotse nito. Ngayon lang niya napansin na nanginginig na pala siya sa takot. Di niya talaga gusto ang tingin ni Aaron sa kanya. Nakakatakot ito. Saka bakit ba nangungulit ito sa kanya ngayon? Tanda pa niya na ito ang una nang bumitiw sa kanila. Hindi rin siya nito tinulungan para hindi matuloy ang kasal. Nagloko din to sa kanya at si Irish. Mabuti nilang talaga at hindi natuloy ang kasal nila dahil hindi naman pala ito tapat katulad ng inaakala niya. Habang nag-aabang ng taxi, ay may humintong sasakyan sa tapat niya. Nakangiti na muna si Zoren, ang bumungad sa kanya. Naibaba nito ang salamin. Denise, sabay ka na. Agad nang umiling siya. Nako, hindi na, Dok. Baka makaabala lang ako sa'yo. Base sa suot nito ay mukhang papasok pa lang to ng trabaho. Gumuhit ang simpatikong ngiti sa mukha ng binata. Huwag kang mag-alala, hindi ka nakakaabala. So, tara? Lumingon siya sa paligid. May pakiramdam siya na may nakatingin sa kanya. Si Aaron kaya? Dahil sa naisip, nagmamadali siyang sumakay sa kotse ni Zoren. Ayos ka lang ba? Bumakas ang pag-aalala sa mukha nito habang nakatingin sa kanya. Para kang takot na takot. Pilit nang umiti siya. Ayos lang ako, Dok. Nakahinga siya ng maluwag nang umusad na ang sasakyan ni Zoren. Naparunok siya na makita niya si Aaron na nakatayo mula sa kalayuan. Masama ang tingin nito sa kanya kaya nakaramdam na naman siya ng takot. Agad na nag-iwas siya ng tingin. Tama nga ang kutob niya. Nasa paligid lamang ito. Thank you, Doc. Nakangiting nagpapasalamat siya kay Zoren. Doc, di ba pwede na Zoren na lang? Thank you, Zoren. Okay na ba? Mahina itong natawa. Sounds good. Pagkababa ng sasakyan, dumiretso siya sa condo unit ni Lucy. Nadatan niya si Nika mag-isa roon. Nasaan si Lucy? Tanong niya habang kumukuha ng ice cream sa refrigerator. Umupo siya at agad na lumantak noon. May pinuntahan lang. Tumingin sa kanya ng seryoso si Nika. Ano naman kailangan sa'yo ni Aaron this time, Denise? Automatikong nagbuga siya ng hangin. Gusto niya hiwalayin ko si Colton at magsimula kami ulit. Bumakas ang gulat sa mukha ni Nika. Sinabi niya yon? Saan siya kumukuha ng kakapalan ng mukha? He cheated on you ng panahong kayo pa. Tsaka kapatid niya ang asawa mo. Sige, sabihin na nga natin. Sa kanya ka dapat na ikasal. Does it matter now? Kasal ka na kaya dapat tumigil na siya. Hindi na siya kumibo. Pag naaalala niyang nakakatakot at tingin ni Aaron, kinikilabutan siya. Di naman to dating ganito. Di rin niya gusto na maging dahilan ng alitan sa pagitan ng magkapatid. Kaya nga hindi mo na siya nagpunta ng opisina ni Colton dahil di rin mawala sa isip niyang sinabi ni Aaron. Sa tingin mo ba mahal ka talaga ni Kuya? Bakit nasabi yun ni Aaron? Oo at hindi pa direktang sinabi ni Colton sa kanya na mahal siya. Pero alam niya na mahal siya nito. Ramdam niya yun. Kaya wala siyang dapat ikabahala. Nakakainis lang bakit nagbitaw ng ganong salita si Aaron. Ganon ba to kadesperado para lang magkabalikan sila? Natigil siya sa pag-iisip nang tumunog ang cellphone niya. Kumunot ang noo niya na mabasa ang message ng isang unregistered number. Miss you already. Bagong numero na naman to. Nakablock na kasi sa cellphone niya ang palaging narorong send sa kanya. Ganon din ang tumawag sa kanya. Kaya't sino na naman to? Isa na naman bang wrong sent message? Muling tumunog ang cellphone niya. Gusto ulit kitang makita. Agad nang binura niya ang message. Bakit pa palagi nilang may narorong send sa kanya? Pagkatapos niyang kumain ng ice cream, naligo na siya. Balak niyang puntahan ang asawa niya. Gusto niya tong makita na gumaganda naman ang araw niya. Habang nag-aabang ng taxi, nakatanggap siya ng message kay Marie. Emergency alert! May babaeng narito sa opisina ni Sir Ma'am. Kasama po pati magulang. Nainis man niyang matawa dahil sa malaking letra na message ni Marie hindi niya magawa. Manong, paliliparin mo tong taxi mo o ikaw ang paliliparin ko? Sabi niya agad sa taxi driver. Kumamot sa ulo ng taxi driver at agad nang pinaharurot ang sasakyan. Mas lalong nasirang araw niya ngayong araw. Akala niya kay Aaron lang masirang araw niya ngayon pero hindi pala. Shocks! Ngayon lang niya nalaman selosa pala siyang misis. Relax lang, Denise. Tandaan mo, maganda ka kaya wala kang dapat ikaselos. Pinaypayan niya ang mukha gamit ang kamay. Agad nagbayad siya sa taxi driver pagkarating nila sa tapat ng gusali na pag-aari ng asawa niya.
Nakabestita siya ng kulay pink at nakaheadband na kulay pink din. Saglit pang sinuri niyang mukha sa salamin na palagi niyang dala. Flat-chested nga siya pero maganda naman siya. Agad sinalubong siya ni Marina makita siya. Naku ma'am, wala na po sila. Pinaalis din agad ni sir nung dumating sila. Balita rito sa kanya. Kumunot ang noo niya. Umalis agad kasi pinaalis ng asawa niya. Mahal na mahal ka talaga ni Mr. Montelibano, ma'am. Akala nga namin dati walang napapusuan si Mr. Montelibano. Nilapit ni Marie ang bibig sa tenga niya. Hindi kasi si sir nakikipag-usap sa kahit na sinong babae nagpupunta dito. Kaya nga akala ko nung una nagpapanggap ka lang po eh. Napalabi siya. Lahat ng inis niya ay parang bulang naglaho. Kahit ganoon siya lang ang babaeng pinakilala nito sa lahat ng empleyado nito. Shocks, nakakakilig. Wala siyang pinapansin na ibang babae kundi ako lang. Salamat, Marie. Habang naglalakad pa sakay ng elevator, para siyang nakalutang sa sobrang tuwa. Di niya na kailan mabahala na baka may ibang babae na magustuhan ng asawa niya dahil wala ito ibang pinapansin sa trabaho. Dahil kung tama ang sinabi ni Marie tungkol sa asawa niya, ibig sabihin siya pa lang ang babae na minahal nito. Kakakilig talaga. Hindi maalis ang ngiti sa labi niya. Dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob para sorpresahin ng asawa. Lalong lumaki ang ngiti niya na makita ito na seryoso habang may kausap sa telepono. Stop threatening me, you bastard. Kahit anong sabihin at gawin mo, isa ka pa ring talunan. Nawala ang ngiti niya. Halata na mainit ang ulo nito kaya't sinara na lang niya ulit ang pinto at di na muna pumasok. Bumilang siya ng 10 minuto bago kumatok. Come in. Tinaas niya ang kamay at binati ito. Ay, busy ka? Hindi naman to kumibo. Tumingin lamang to sa kanya na walang bakas ng emosyon na mukha. Naparunok siya. Bakit parang galit to? Di mo lang siya nitong iningitian tulad ng ginagawa nito. Kahit ngang yakapin siya wala din. Pinagdikit niya ang mga labi. Nanatili siya nakatayo at di umuupo. Nakakakaba ang aura ng asawa niya ngayon. Busy ka yata. Mamaya na lang ko babalik. Nakita't nag-ausap kayo ni Aaron? Hindi siya nakapagsalita. Paano nito nalaman ng tungkol doon? Tumayo si Colton. Lumapit at tuminto sa harapan niya. Kahit katiting na emosyon, walang bakas sa mukha nito. I told you to stop talking to my brother, Denise. Ano bang di mo maintindihan doon? Magsasalita sana siya para magpaliwanag, pero humawak ang malaking kamay nito sa braso niya. Napaigik siya dahil sa diin ng hawak ito. Don't tell me iniiputan mo ako sa ulo ko, Denise. Nakikipagkita ka pa rin pala sa kanya? Tumaas ang isang kamay nito. Humaplos sa pisngi niya. Kung dati kinikilig siya, ngayon, kilabot ang dating noon sa kanya. Tila bumalik ang dating nito na nakakatakot para sa kanya. Hindi. Nagkataon lang na nagkita kami. Pigil ang panginig na sabi na lamang niya. Nakahinga siya na maluwag nang bitawan nitong braso niya. Nagmamadali siyang umatras pero maagap na pumalibot ang isang braso nito sa bewang niya. Aalis ka na agad, Denise? Nakayokong tanong ni Colton sa kanya. Dahil hindi niya kayang tumingin sa mata nito ay iniangat nitong mukha niya gamit ang isang kamay. Uuwi na ako, Colton. At bakit? Saan ka na naman pupunta? Sa kapatid ko? May kalakip na galit na ngayon ang boses nito. Napangiwi siya nang mabilis sa isinandal siya ng asawa sa pader at mapusok na hinalikan. Di niya magawang tumutol dahil kahit nasaktan ang likod niya, aaminin niya na dala siya sa nararamdaman niya. Hindi niya alintana ang sakit ng braso at likod. Inalis ito ang kamay sa bewang niya. So, it's still intact. May ngisi sa labing tanong nito. I'm glad that I'm the first one who penetrate Denise. I thought you and that bastard are doing some nasty things behind my back. Hindi makapaniwalang tumingin siya rito nang maunawaan ang ibig sabihin nito. Pinagdududahan siya nito. Naginit ang gilid ng mga mata niya sa nagbabadyang luha na gustong tumulo. Ibinigay niyang lakas para itulak ito pero ginitgit lang siyang lalo ni Gordon sa pader at mas inangat pa ang binti niya. Tuluyan ang tumulong luha niya, kasabay ng pakaibang pakiramdam na nabuo na naman sa puso niya. Kinagat ang labi para pigilan pero hindi niya magawa hanggang sa sumabog na naman siya. Habol pa niyang hininga habang nakayuko. Hindi niya akalaing pag-iisipan siya ng gano'n ito. Masakit. Wala ba itong tiwala sa kanya? Uuwi na ako. Natigilan si Colton na makita ang mukha niya. Kahit nanginig ang tuhod, nagawa pa niyang humakbang para umalis sa harapan nito. Denise! Hindi niya na ito nilingon at nagmamadali ng umalis. Muntik pa siyang matumba dahil sa panginginig ng mga tuhod niya.
Kakaiba din ang pakiramdam sa pagitan ng hita niya. May konting kirot. Hindi niya na nagawang ngumiti sa mga empleyado na nakakasalubong niya. Niyuko niyang ulo para itago ang pag-iyak. Ang sakit talaga sa dibdib na pagdudahan ka ng lalaking mahal mo. Hindi pa ba sapat ang pinapakita niyang pagmamahal para malaman ni Colton na ito ang mahal niya? Kulang pa ba? Kaya ba may duda pa rin ito? Kahit hindi maganda ang nangyari sa kanya ngayong araw, nagluto pa rin siya para sa asawa niya. Masakit para sa kanyang pagdudahan ni Colton pero masisisi niya ba ito? Alam naman kasi ng lahat na si Aaron ang lalaking mahal niya at pakakasalan niya noon. Pero noon yon at di na ngayon. Si Colton ang mahal niya. Mahal na mahal. Inintay niya ang tawag or message ni Colton. Kung malapit na ba ito pero wala siyang na-receive. Umabot ng 10:00 ng gabi pero hindi pa rin to umuwi. Nangihinang umupo siya. Bakit ganon? Bakit parang kasalanan pa niya?